Napakainit na naman ng weather dito sa amin sa UK. Meron na naman ngang heatwave dito. And habang nasa school ang twins, naisipan kong iset up itong swimming pool. Sakto kasi pagka uwi nila, gugustuhin nilang mag-swimming. Dahil dito sa lugar namin, aabot ng 34 degrees yung weather. Alam ko, sasabihin nyo, dito nga sa Pinas, 40 degrees kami. Pero maniwala kayo sa akin, iba yung init dito sa UK. As in, sobrang hapdi sa balat. And tingnan nyo naman kasi yung mga bahay dito, puro bricks. Plus, ilang patong din yung mga pader na yan. Pati mga kalsada talagang gawa sa bato. Dahil dito is design talaga para matrap yung heat. Dahil syempre, mas madalas naman malamig dito sa UK. Bilang mo lang yung mga araw na ganito kainit. And most ng bahay talaga walang aircon. Dahil ang meron nga is mga heater. Pero siguro madami na din talaga yung nag-i-start maglagay ng mga AC sa mga bahay. Meron kami nung portable, pero syempre iba pa din yung nakakabit, diba? Anyway, today nga, ilalagay ko tong pool dito sa garden. Tinatry kong bilisan kasi masusunog talaga yung balat ko dito. Medyo sensitive kasi yung skin ko sa mga ganito. So, namamantal ako kapag sobrang lamig or kaya naman sobrang init. Parang ilang pieces lang naman yung part, so kinabit ko na siya. Halos lahat naman pala is kailangan lang pagdugso-dugsongin. Though medyo nakakalito kasi meron pala to mga letters. And binake sure ko lang din na nakakabit talaga kasi baka mamaya mahuyag, diba? Baka matapon lang yung tubig habang naglalaro ang twins. After ko ma-assemble, syempre, kailangan ko na itong punuin ng water. And yung time na to, sinusundo na sa school ng kanilang daddy, si Charlie and Chino. And parang mga ilang oras pa to bago mapuno. Hinanap na ako ng twins at ayan, nakita nila kung ano yung meron sa garden. At excited na nga kaagad mag-swimming ang dalawang bata. Tuwang-tuwa kasi sila, ang laki nung pool. Kasi diba, yung binibili ko before, yung mga inflatable lang. And this time, nag-decide nga ako na ganito kalaki yung bilhin. Para medyo mas malalim din and para mas ma-enjoy nila. And diba, para ako din makasali dyan. Hindi pa nga nangangalahate, gusto na kaagad sumakay nitong dalawang to. Gusto na kaagad maglaro dun sa tubig. Init na ata itong dalawang bata. Parang yung ibang school nga nag-cancel na ng classes. Dahil nga sobrang init and hindi din naman prepared yung mga school sa ganitong weather. And parang 4 na araw atang ganito yung weather. So, tingnan natin kung may pasok pa rin ng twins. Inaya ko muna silang tumambay dito sa table. Sabi ko nga kasi antayin-antayin nila kahit hanggang kalahati man lang. Pero yung isang bata, tingnan mo, ayaw talaga magpapigil. Gusto nang mag-swimming, kaya ayan, sumampa na dun sa swimming pool. Nainggit din naman yung isang bata, kaya ayun, sumama na din. Yung dalawang yan talaga lagi magkakampi. Nilagyan ko din muna sila ng sunscreen kasi baka masunog yung balat. Nakikita ko na this summer magiging tan ng dalawang to. Sigurado ako lagi sila mag-swimming dyan. Tingnan mo, nagbabardagulan pa nga. Wala na akong nagawa. Ninayaan ko na nga lang sila dyan maglaro. Siguro naman mamayang gabi puno na tong swimming pool. And tamang-tama din kasi diba 9 PM dito maliwanag pa. So pwedeng-pwede silang mag-night swimming. At least presko silang dalawa, hindi sobrang init. Habang nagbabantay ako dito, eto nga nagutom na din ako. Buti na lang, meron nga pala kami mga biniling cupcake dun sa fridge. Kaya ayan, nagmukbang na lang ako dito. Parang ang sarap dito magluto-luto ng mga merienda, diba? Habang nagsiswimming ang twins, nagluto-luto ako. Sayang nga lang, wala na ako ng mga pang barbecue. Masarap sana yun ka-partner habang nagsiswimming. Inaaya din nila akong maligo dito, pero sabi ko, siguro bukas na lang. Di pa aabot sa tuhod ko yung tubig nila. Nilinis ko na nga din pala itong aming hammock. Para diba habang nagbabantay, pwede din ako dyang tumambay. Sobrang nadumihan na kasi nung nag-uulan dito sa amin. Sana pala tinago ko tong mismong hammock.